investigasyon. Nagtataka nga lang tayo takang-taka nga lang tayo kasi mag-iimbestiga sila. Kasi ang Kongreso, mga bossing, katulad ng sinasabi ko paulit-ulit at paulit-ulit ko pa rin ito sasabihin para hindi ninyo makalimutan kasi paulit-ulit din sinasabi ng mga kabila ng mga bobong vlogger sa kabila tsaka ng mga mainstream media. Paulit-ulit din sila doon sa issue ng hindi pag-attend ni VP Sara. Nung nakaraan lamang sinabi ni Luis Tro na walang nilabag na batas si Inday Sara at walang lalabaging batas si Inday Sara kung hindi siya umattend diyan sa Committee on Justice. Kasi yung committee na yan, papaliwanag natin ulit ang Committee on Justice, ang kanilang trabaho is hanapin whether meron ba itong sufficiency in form, kung siya ba ay sumunod sa patakaran, sa sistema, proseso, step 1, step 2, step 3, window 1, window 2, window 3, gano'n. Sumunod ba siya sa tamang proseso? Tapos, bukod doon, aalamin niya kung sufficient ba ito in substance, may laman ba ito. Meron bang grounds for yung impeachment nila? Meron bang grounds? Sufficient in substance? Sufficient in grounds? May grounds ba? Kapag napatunayan nila na sufficient in grounds ito, sufficient in substance ito, nakita nila na yung argumento ng prosekusyon, argumento ng mga nag-aakusa, malakas. Ayun, ang gagawin nila, i-endorse nila ito sa plenaryo. Tapos, pagdating sa plenaryo, mga bossing, pagbobotohan yan. Pagdedebatihan nila yan, dapat bang ma-impeach si VP Sara dyan sa Kongreso o hindi? Meron bang kailangan na paglilitis? Wala. Walang paglilitis na kailangan. Meron bang kailangang investigasyon? Wala. Wala kasi yung investigasyon mangyayari yan doon pa lang sa unang yugto pa lang, which is yung sufficiency in substance and sufficiency in grounds. So dapat yung mga nag-aakusa, nagpapakita na sila ng ebidensya para mapatunayan na talagang merong impeachable offense si VP Sara. Kapag nakapagpakita sila ng mga ebidensya, ako bilang Committee on Justice, aaralin ko yung mga ebidensya na yon, tapos sasabihin ko, okay, sufficient ito. Tatayo na ito sa korte. Oo, dahil tatayo ito sa korte, ipasa na natin ito sa plenaryo. Tapos, ayan na, pagdating sa plenaryo, pagbobotohan na nila. Tapos, ang paglilitis saan magaganap? Magaganap ang paglilitis sa impeachment court. Ano yung impeachment court? Yung Senado po yan. Okay? Nagigets na natin. Ang trabaho ng Committee on Justice is alamin kung meron bang kung tatayo ba sa korte itong mga akusasyon. Kung yung akusasyon ba ng mga nag-aakusa kay VP Sara is sufficient, sapat yung kanilang mga ebidensya, sapat yung kanilang mga argumento. Pag sapat yung argumento, kukuha sila ng sagot mula sa kabilang parte. Tapos pag nakakuha sila ng sagot sa kabilang parte, titingnan nila ngayon. Ngayon kung hindi sumagot yung kabilang parte, ibig sabihin parang sinasabi na nung kabilang parte na hindi sila magpa-participate. Therefore, kung ano yung dapat nating gawin dito sa kaso na ito, dalhin na natin sa plenaryo, dapat dinala na sa plenaryo. Pero nagtataka tayo kasi bakit nagsusubpina pa sila. Susubpina nila yung ganito, isusubpina nila yung ganyan, isusubpina nila yung ganyan. Bakit pa nila kailangang isubpina? Yung mga subpina na yan, dapat ang gumagawa niyan yung korte. Korte ba ang Kongreso? Hindi po. Sila po ay umaastang parang mga piskalya. Ang piskalya po hindi nanghihingi yan ng ebidensya yan. Ang piskalya nagbabasa yan ng sitwasyon whether itong kaso na ito ay tatayo ba sa korte, meron ba siyang probable cause. Hahanap siya ng probable cause. Ngayon, kung ayon sa mga testimonya ng mga nag-aakusa, ebidensya na meron yung mga nag-aakusa, nakita niya na may probable cause, kailangan litisin ito. Yan na, ibibigay yan sa korte. Again, sino yung korte? Senado. Sila lang po yung dapat nag-i-issue ng mga subpina. Kung halimbawa, kailangan kong iposubpina yung ganito, subpina yung ganyan. Ganun lang. Yun po ang magsusubpina ng mga ebidensya na gagamitin sa hearing. Hindi itong Kongreso. Again, yung Kongreso, pag-aaralan lang nila kung sufficient in form and substance at saka kung may grounds for impeachment at saka kung may probable cause. Pag may probable cause, kailangan pa bang mag-hearing? Hindi na po. Usually sa piskalya, ang ginagawa po dyan, pinaghaharap dyan yung dalawang partido. Yung partido ng inaakusahan at saka yung partido ng nag-aakusa. Naghaharap po sila dyan. Tapos magpapaliwanag yung nag-aakusa, ito yung inaakusa ko sa'yo. Tapos yung inaakusahan naman, sasabihin niya na wala po akong
Wala po akong kasalanan, hindi po ako makikipag-areglo. Iakyat po natin ito sa korte para doon tayo magtalo-talo. Ako bilang piskalya, ganun ang gagawin ko. Dahil hindi kayo nagkasundo rito, meron naman reklamo ito sa'yo at ikaw naman, hindi mo inaamin yung reklamo niya sa'yo, aakyat na natin yan sa korte. Doon kayo ngayon maglalabasan ng mga testigo ninyo, ng mga ebidensya ninyo para mapatunayan sino yung may kasalanan sa bawat isa. So, ang korte po yan. Again, uulitin ko, ang korte po ang Senado. Hindi po ang Kongreso. So, ang Kongreso hindi na po dapat naglilitis. Wala po dapat mini trial, wala po dapat mga trial na magaganap. Hindi po dapat diyan ini-scrutinize yung akusado, hindi po. Hindi po. Actually, hindi nga dapat yung akusado ang maglabas ng kanilang ebidensya. Ang dapat pong maglabas ng ebidensya ay yung mga nag-aakusa. Ganyan din yung nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte diyan sa Dahig, hindi ba? Dahil pinag-uusapan pa lang nila yung kaso kailangan yung prosekusyon sila yung maglabas ng ebidensya. Ika-counter lang yan noong defense. Di ba? Kaya nga defense Yung defense po, nag-aantay lang yan. Kaya nga defense from the root word defense. Nag-aantay lang po yan ng kung ano yung ilalabas mo, didepensahan lang niya yung ilalabas mo. Didepensahan niya yung kliyente niya sa mga ebidensya na ilalabas mo. Patutunayan niya, ako bilang depensa, na yung ebidensya mo hindi totoo. Hindi tama, peke, kalokohan. Ito ang totoong nangyari, ganun. Mangyayari po yan saan? Mangyayari po yan sa korte. Sino ang korte? Senado. Okay, malinaw na po ang lahat. Sana naman po malinaw na ang lahat kasi tinitwist sabi ni Luistro yung daw hindi pag-attend ni Inday Sara dito ay paglabag, culpable violation of the law. Now, i-cite mo kung ano yung law na violate ni Inday Sara, kasi kamakailan lang sa mga interview mo sa telebisyon sinabi mo na prerogative or na kay Inday Sara kung pupunta siya o hindi. Pwede siyang pumunta, pwede siyang hindi. Choice niya yan. Hindi kasi kami papayag na abogado lang niya ang magpunta dyan. Dapat siya. Ngayon, kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Sa totoo lang, kung ako si Luistro, solved na problema ko. Bakit? Ang dali nang sabihin sa mga tao ngayon. Pinahaharap namin siya dito, ayaw niyang humarap. Gusto namin sana ipagtanggol niya yung sarili niya, ayaw naman niyang gawin. So, nakatali ang mga kamay namin. Hindi namin maidi-dismiss ito dito sa Kongreso kasi nga hindi naman siya humarap. Hindi naman siya nagpaliwanag. So sa ganung paraan, tapusin na natin yung trabaho natin, yung problema natin. Dahil hindi naman siya atin at wala naman siyang balak umattend. Let's wrap this up. Kung ano yung mga ebidensya na meron kayo at mga ebidensya pa na idadagdag ninyo, ayusin nyo na yung kaso ninyo, palakasin ninyo, iakyat na natin to sa plenaryo, tapos pagbobotohan na natin. Ngayon, pag napagbotohan na yan, na-impeach na si Inday Sara dyan sa Congress, pupunta na yan sa Senado. Doon na magkakaroon ng bloodbath. Walang bloodbath na magaganap dyan sa Kongreso. Kasi hindi naman yan ang tamang forum. Hindi naman yan ang tamang lugar para maglabas o sumagot yung inaakusahan. Di ba? Ganun lang yun. Kaya nga the fact na nagsusubpina pa sila ng ganito, the fact na nag-iimbita pa sila ng ganito, the fact na nag-iimbestiga pa sila, hindi naman trabaho ng Committee on Justice ang mag-imbestiga. Hindi trabaho, kasi trabaho ng Committee on Justice ang alamin whether itong kaso na ito tatayo ba ito sa impeachment court. Yun lang ang dapat gawin ng Congress. Bakit sila nagpapatawag ng kung sino-sino? Bakit sila nagsusubpina ng mga dokumento? Kasi hindi ka magsusubpina ng mga dokumento kung may matibay ka ng ebidensya na magpapatunay na talagang may nangyaring kabulastugan o meron kang ebidensyang hawak doon sa inaakusahan mo. Again, the fact that you are asking for these documents, ibig sabihin you're fishing. Nagfi-fishing expedition kayo. Kaya nga sabi ni kanina di ba, ni sino ba yun? Roman Romulo ba yun? Hindi, Roman Romulo sa Pasig yun. Basta yung taga-CDO, yung congressman sa CDO. Yun? Yun yung sinasabi niya na yan ay pinakamalaking fishing expedition. Kasi ang dami yung sinusubpina. Meron pa silang isang gustong isubpina. Isusubpina nila yung kung saan ba napunta yung confidential funds. Yung listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ni Inday Sara. Gusto daw nila yung totoong mga identity ng tao na yun. Mantakin mo. Protektado ng batas yung yung confidential funds na yun.
At protektado rin ng batas yung privilege nung isang asset na hindi ilabas yung kanyang pagkatao. So nire-request ni Terry Ridon na ilabas o nire-request nila na ilabas yung mga listahan ng mga tao na yung patay. So kung ako, halimbawa, ako asset ako ng gobyerno, nasa loob ako ng organisasyon, lalabas yung pangalan ko sa hearing, anong mangyayari sa akin? Eh di papatayin ako ng mga kasama ko sa organisasyon kasi chuchu ako eh. Yun yung ganun kadelikado yung gusto nilang mangyari. Sabi naman ni Inday Sara, willing akong pangalanan lahat yan. Oo, although protektado ng batas yan, may batas na nagsasabing bawal gawin yan, pero kung gagawin nila yan, o kung talagang magkakagipitan na, wala tayong magagawa. O kasi kailangan nating ilabas para proteksyonan yung interest natin. Yun lang ang problema. Kapag ganyan ng ganyan, wala nang magiging mga whistleblower. 'Di ba? Kasi yun ang pangako mo sa akin eh. Magtatrabaho ko sa iyo, magbebenta ako sa iyo ng impormasyon, pero kailangan itago mo yung identity ko ha. At saka syempre kailangan medyo bigyan mo rin ako diyan. Bigyan mo rin ako ng pera ha, kasi magbibigay ako sa iyo ng impormasyon na crucial. Makakatulong ito sa atin. Pero sa hirap ng gagawin ko, deserve ko naman magkaroon ng something para kapalit, di ba? O so kung gano'n, nakita ng mga ako asset ako ng gobyerno, nagbibigay ako ng impormasyon tungkol dito. Tapos nakita ko na, shit, yung gobyerno, ina-unmask yung mga whistleblower. Ay, hindi na ako magwi-whistleblower. Wala na tayong mabibiling impormasyon. Para saan pa yung mga intel funds na yan? Ang daming issue dito. And kapag ginawa nila to, ito lang yan. Kapag ginawa ng Committee on Justice itong magmi-mini trial sila, patay sila diyan, yari sila diyan. Bakit? Hindi na naman yan pagsunod sa proseso. Pwede na naman yan i-questionin sa Supreme Court. Tapos ang Supreme Court baka magsabi na naman sa kanila, yan na naman tayo ginagawa nyo na naman yung hindi nyo trabaho dahil dyan, X na naman yan. Di patay na naman kayo. Kayo talaga sabi ko nga, kung ako lang si Luistro, ang gagawin ko dyan, hay, salamat. Tapos na problema natin, ayaw umatin. Hindi na tayo siguro sisisihin ng tao. Kung sakaling ma-impeach si VP Sara dito, meron na tayong rason Ano yun? Hindi siya humarap Hindi siya sumagot So ito na yung pagkakataon niya para sumagot. Hindi siya sumagot. Therefore, impeach siya dito sa Congress. Napakadali na sanang i-justify, tama? Pero, bakit dinidelay nila? Bakit ayaw nilang dalhin sa plenaryo agad? Bakit ayaw nilang dalhin sa Senado agad? Yun ang tanong. Sabi ko nga sa inyo, alam ng mga congressman na itong kaso na ito, kabulastugan, itong kaso na ito, pagdating sa Senado, malulusaw ito. Malulusaw ito pagdating sa Senado. Kaya as much as they can, tinatry nilang gatasan ito para siraan si Inday Sara. Kalaunan din naman yan, may impeach si Inday Sara dyan. Yun nga lang, pagdating dun sa Senado, patay kayo. Kasi pagdating doon sa Senado, yari na. Andiyan na yung mga abogado ni Inday Sara, 16 na mga abogado niyang magagaling. Pucha yan, ready na sila for 3 years. Tapos kayo naghahanap pa rin kayo ebidensya. Mga hayop kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
Walang